sa India na kuryente sa live wire. Nako atin pong alamin ang sanhi ng insidente mula sa mga detalye ng balita ang aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Senator Francis Escudero at Congressman Martin Romualdez natili sa kanilang mga katungkulan sa pagbubukas ng 20th Congress. Mga detalye ng ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ating alamin. Thailand at Cambodia nagkasundo na sa isang immediate and unconditional ceasefire. North Korea hindi gustong makipagbati sa South Korea. At 4 na taong gulang na bata sa India nahulog mula sa bintana. Sa pagsisimula ng sesyon ng 20th Congress, natili bilang Senate President si Senator Francis Escudero. Ito ay matapos bumoto ang mayorya sa mga senador para muling maupo si Senador Escudero sa kanyang posisyon bilang Senate President. Having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all other I may hereafter and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. 19 sa 24 na mga senador ang bumoto para manatili si Escudero bilang Senate President, habang ang natitirang 5 ay bumoto naman para sa kanyang nag-iisang contender na si Senator Tito Soto. Sa kabila nito, nagpalitan naman ng boto at suporta sina Soto at Escudero bilang Senate President. Noong May 2024 nang unang nailuklok si Escudero bilang Senate President. Bago pa man magpulong ang bagong Kongreso noong June 30 ay nagpahayag na si Soto ng kanyang kahandaang bumalik bilang Pangulo ng Senado kung makukuha niya ang suporta ng mayorya ng kanyang mga kasamahan. Pinangunahan naman ni Soto ang pagbuo sa minority bloc ng Senado na kinabibilangan ng iba pang mga senador katulad ni na Senador Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Senadora Loren Legarda at Risa Ontiveros. Samantala, nahalal naman bilang Senate President pro tempore si Senator Jinggoy Estrada habang naging chairperson of the Committee on Rules, and by default, majority leader naman si Senator Joel Villanueva. Nang walang katunggali, muling nahalal si Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker na ika-20 Kongreso ng Philippine House of Representatives. Nakatanggap si Romualdez ng 269 na boto ayon po yan kay House Secretary Reginald Velasco. With 269 votes, the Chair declares the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez from the 1st District of Leyte as the duly elected Speaker of the House of Representatives for the 20th Congress. Ilan sa mga pinagkakatiwalaan ni Speaker Romualdez ang nagbigay diin na ang pagdami ng mga nagmanifesto ng suporta ay nagpapakita ng malawak na tiwala sa kanyang kakayahan na pamunuan ang House. Itinatampok ang kanyang karera na nagsimula noong taong 2007 hanggang 2016 bilang kinatawan ng Leyte 1st District at muling naihalal noong taong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Aasahan umano ang pagpapatuloy ng legislative priorities ng Administrasyong Marcos, kabilang na po
ang mga reforma sa ekonomiya, infrastruktura at pagsasaayos ng pamahalaan. Samantala, formal na itinalaga si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos bilang bagong House Majority Leader, kapalit ni Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manix Dalipe. Kasunod dito ang pagtatalaga kay Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez bilang Senior Deputy Speaker, kapalit naman ni Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. na ngayon ay uupong Deputy Speaker. Ayon sa Kamara, bahagi ito ng internal realignment upang mas mapagtibay ang koordinasyon ng komite at mapabilis na maipasa ang mga panukalang batas. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na wala silang natatanggap na mga banta para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, nag-deploy pa rin ang higit 23,000 officers upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa SONA 2025. 16,000 rito ay galing sa PNP habang ang natitirang 7,000 naman ay galing sa iba pang ahensya ng gobyerno. Umantabay rin ang Civil Disturbance Management Teams upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa batasang pambansa. Pinayagan rin ng ilang grupo sa kanilang protesta basta't susunod pa rin ito sa mga batas. At nasa 2,500 sundalo ang dineploy ng Armed Forces of the Philippines o AFP para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang bilang ay nagsilbing katuwang ng Philippine National Police o PNP sa pagharap sa mga reliyista. Maliban sa SONA ay kanila ring tinutukan ang mga lugar na nasalanta ng kalamidad at bunsod na matinding pag-ulan na dala ng habagat at ng nagdaang mga bagyo. Patuloy naman ang paghahatid ng humanitarian assistance and disaster relief efforts ng nasa 12,000 sundalo sa buong bansa. Katuwang ang iba pang disaster frontliners. Libreng dialysis sa buong taon para sa mga miyembro ng PhilHealth at libreng mga gamot at lab tests para naman sa mga may sakit na kanser at hika sa ilalim ng Yakap Caravan. Ilan lamang yan sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes sa kanyang ika-4 na State of the Nation address o SONA. Sinabi rin ng Pangulo na tinaasan na ng gobyerno ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant procedures. Saklaw na rin anya ng PhilHealth ang mga gamot na kailangan pagkatapos ng kidney transplant. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Itinaas din anya ng PhilHealth ang coverage ng mga magkakasakit ng dengue at katarata. Isinama na rin ang iba't ibang serbisyong outpatient, pagpapagamot laban sa malnutrisyon at ilang pangangailangang medikal ng mga PWD. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient, kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahahalagang kagamitan pang-suporta para sa inyo. Habang mababawasan rin ang mga alalahanin ng mga may sakit sa puso dahil saklaw na rin ito ng PhilHealth. Naglaan din ang Pangulo ng pondo para sa bakuna laban sa HPV cancer.
Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papillomavirus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na sa ilalim ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng mga kalusugan, hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ng mga guro. Mabibigyan anya sila ng libreng konsultasyon, libreng lab test tulad ng cancer screening, at libreng mga gamot para sa ilang mga may sakit katulad ng hika, hypertension, diabetes at impeksyon. Ilulunsad na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbenta ng 20 pesos na bigas sa buong bansa. Sa pamamagitan po yan ng mga Kadiwa stores at centers. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang Kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Higit pa rito, binalaan niya ang mga price manipulators ng bigas at mga manloloko ng magsasaka na hahabulin sila ng pamahalaan dahil ang ginagawa nila ay economic sabotage. Idiniin din ng Pangulo ang ukol sa pagpapalakas ng produksyon ng karneng baboy. Ang katunayan ay inatasan niya ang Department of Agriculture na i-roll out ang bakuna kontra African swine fever sa mga baboy para malabanan ang sakit. Nagtayo rin sila ng mga pasilidad katulad ng biosecured facilities para matulungan ang mga hog raisers sa kanilang mga pag-aalaga ng baboy. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, inalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne. Nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Iniulat din ng Pangulo ang natapos na mga farm-to-market roads na kanyang administrasyon sa ilalim ng Build Better More programs. Libu-libong ektarya na ng lupa ang naiulat na nalagyan ng mga patubig sa buong bansa at libu-libong ektarya rin ng patutubigan pa ng pamahalaan. Magpapatayo rin ang gobyerno ng maraming rice processing systems para makatulong sa mga magsasaka. Target din ng pamahalaan ang magtanim ng nasa 100 million hybrid na binhi ng nyog sa buong bansa para pasiglahin naman ang industriya ng nyog. Bilang tugon dito ay aamyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para mapalawig ito at masiguro na magiging angkop ang mga magsasaka. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng nyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, pag-export ng nyog. Sa tulong ng Nasa koting muli ng pulisya ang 5 sa 8 persons deprived of liberty o mga PDL na nakatakas sa Batangas Provincial Jail matapos natutukan ng ice pick at agawan ng barilang isang jail guard. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumakay sa bus ang 5 patungong Quezon City sa kanilang tangka na tumakas sa batas. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad kung kaya't naharang ang kanilang sinasakyan. Napasuko naman ng mga otoridad ang mga ito kasama ang kanilang mga armas matapos ang negosasyon. Nilinaw din ng PNP Santo Tomas na hindi ng hostage ang mga tumakas na PDL. Umabot na po sa 31 katao ang nasawi mula sa nagdaang bagyong Krising, Dante, Emong at Nanghabagat ayon po sa Office of Civil Defense.
Sa situational report, 9 sa mga nasawi ay nasa Metro Manila, 6 sa Western Visayas, 5 sa Calabarzon, 3 naman sa Negros Island Region at Northern Mindanao, 2 sa Central Luzon habang 1 sa Mimaropa, Davao Region at Caraga. Pumalo naman sa mahigit sa 6 na milyong katao o katumbas po yan na nasa 1.7 million families ang naaapektuhan ng kalamidad. Sumampa na sa mahigit 6.5 billion pesos ang naitrandanyo sa infrastruktura habang mahigit sa 5.3 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Samantala, nasa mahigit 5.5 million pesos na ang halaga ng tulong na naipamahagi ng gobyerno ng Pilipinas sa mga biktima ng kalamidad. Asahan na ng mga motorista ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas, Hulyo 29. Batay sa advisory ng kumpanya ng langis, kanilang tatapyasan ang presyo sa kada litro ng gasolina ng 10 sentimos. 60 sentimos naman ang dagdag sa diesel, habang 40 sentimos ang hike sa kerosene o gaas. Una nang binigyan diin ng Department of Energy na malaki ang kinalaman ng pagbagsak ng crude inventory ng Estados Unidos dahil sa epekto ng trade policy nito at ang geopolitical conflict sa pagitan ng Iran at Israel sa paggalaw sa presyo ng oil products. Susunod, Pilipinas tutulong sa de-escalation ng Thailand-Cambodia conflict. US at European Union nagkasundo sa isang trade deal. At 8 groups nagpaabot ng pagkain sa Gaza. Mga balita pong yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. The NET25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. A successful harvest depends on 3 things: fertile soil, sunshine, water. But it needs to be the right amount of sun and water. Not too much, not too little. And the right time, too. That's something farmers in parts of Germany are grappling with this year. An unexpected drought is threatening harvests. Fields are so parched that in some places they've even caught fire. In spring, when freshly sown crops urgently need moisture, rainfall hit record lows. What can farmers do about it? Agricultural solutions and more. Welcome to Tomorrow Today, DW's Science Show. Dismayado si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin dahil sa makailang ulit pa nitong pag-atake sa Ukraine. Aniya, babawasan nito ang 50-day deadline na binigay sa Russia. Sa isang panayam kasama si British Prime Minister Keir Starmer, sinabi ni Trump na maayos naman silang nagkakausap. Nadismaya sa mga naging pag-atake nito sa ilang syudad katulad ng Kiev.
And I say that's not the way to do it. So we'll see what happens with that. I'm very disappointed. I'm disappointed in President Putin. Very disappointed in him. So we're going to have to look, and I'm going to reduce that 50 days that I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen. Okay? Thank you very much, everybody. We'll see you later. Wala naman itong ibinigay na panibagong deadline para sa Russian president. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na walang nangyayaring trade talks sa pagitan niya at ng Cambodia at Thailand kung hindi pa nila tatapusin ang kanilang giyera. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na nakausap niya ang Prime Minister ng dalawang bansa upang sabihin na hindi uusad ang kanilang pag-uusap kung may hidwaan pa rin ang dalawang panig. So I called the prime ministers of each, and I said, we're not going to make a trade deal unless you settle the war. A lot of people are killed, you know that, in a short period of time. The border, they're fighting pretty like wild. And I spoke to both of the prime ministers, and I think by the time I got off, I think they want to settle now. Pinangunahan ng Malaysia ang pag-uusap ng Cambodia at ng Thailand na nagtapos sa isang immediate ceasefire na magiging epektibo ngayong hating gabi. Umaabot sa mahigit 200,000 na katao ang inilikas mula sa border ng Cambodia at Thailand mula nang sumiklab ang tensyon noong Mayo. Samantalang pumayag na ang Thailand at Cambodia ang magkaroon ng immediate unconditional ceasefire. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. This is a vital first step towards a de-escalation and the restoration of peace and security. Sa pangunguna ng Malaysia ay nakapag-usap sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai para sa negosasyon. Iilang oras lamang ito matapos lumipad papuntang Kuala Lumpur ang kanilang mga negotiating team na pinangunahan naman ng mga pinuno ng Estado. Ayon kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, may buong tiwala siya sa dalawang bansa na susunod ang dalawang bansa sa arituntunin ng kasunduan na nakatakdang magsimula ng alas 12 ng hating gabi. Dagdag pa niya, nagkasundo ang dalawang bansa na walang ibang bansang makikialam sa issue. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The United States President Donald J. Trump has been in contact with the leaders of both countries, urging the leaders to find peaceful resolution to the conflict. The Chinese side have kept close contact with Cambodia, Thailand, and Malaysia, and relevant countries to actively promote dialogue, ceasefire, and restoring peace. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace, dialogue, and regional stability. Nangyari ito ilang araw matapos sumiklab ang pinakamalalang labanan sa higit isang dekada, kung saan mahigit 30 katao ang nasawi, kabilang ang 13 sibilyan sa Thailand at 8 naman sa Cambodia. Mahigit sa 200,000 mga residente rin ang lumikas mula sa mga lugar sa border towns ng rehiyon, ngunit nagsimula na rin silang magsibalikan sa kanilang mga tirahan. We hope that the solutions that Prime Minister Anwar just announced will set a condition for moving forward for our bilateral discussion to return to normalcy of the relationship and as a foundation for future de-escalation of forces. We agree to a ceasefire with assurance myself that it will be carried out successfully in good faith by both sides. Hindi pa rin tumigil ang labanan sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. บอกว่าประธานดีอยากเห็นการ
หยุดยิงอยากเห็นการเกิดสันติภาพขึ้นในพื้นที่นะครับผมก็ยืนยันว่าตรงนี้เราทำมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ได้เล่าให้เห็นว่ามีการยิงเข้ามาสู่พลเรือนโดยไร้เป้าหมายทางทหารส่วนเราเนี่ยเราตอบโต้เนี่ยในจุดที่เป็นฐานเป้าหมายทหารที่เป็นปืนและวิถีจรวดเพราะเราคิดว่าตรงนั้นน่ะคือตัวปัญหาที่ทำลายเข้ามาถึงประชาชนไทยในหมู่บ้านต่างๆ Kasunod ito ng paglipad ng parehong pinuno ng Estado ng dalawang bansa pa Malaysia upang simulan ang negosasyon para sa isang ceasefire deal. Sa ngayon po ay aabot na sa 35 katao ang nasawi habang mayroon pang 2 iba pa ang sugatan at mahigit 200,000 na ang inilikas dahil sa kaguluhan. Kapwa inakusahan ng bawat panig na nagsimula silang nag-atake kaya lalong lumala ang kaguluhan sa border. នៅថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបងប្អូន Tinanggihan ng North Korea ang anumang proposal o pag-uusap patungkol sa pag-aayos ng kanilang relasyon sa South Korea. Sa isang pahayag, sinabi ni Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na hindi magbabago ang alitan ng dalawa gamit lamang ang mga madamdaming salita. 미 세계보건기구는 각이한 물체 표면에서의 비루스 생존 기간 악성 비루스가 물체를 통해서도 전파된다는 국제사회에 공인된 견해인 것입니다. 가까운 지역이 초기 발생지라는 사실은 우리로 하여금 깊이 항상 모든 것이 너무도 명백히 한 것을 가리키게 되었는 바 따라서 고충을 묵새기면서 옥초같이 버텨왔던 이 나라 수백만 Anila, isang malaking miskalkulasyon ito sa bahagi ng South Korea. Ayon naman sa South Korean Unification Ministry, patuloy pa rin silang gagawa ng paraan upang makipag-ayos sa North Korea. 이번 담화는 북한 당국이 이재명 정부의 대북 정책 방향을 예의주시하고 있다는 것을 보여준 것으로 평가합니다. 지난 몇 년간의 적대 대결 정책으로 인해 남북 간 불신의 벽이 매우 높다는 것을 확인하였습니다. 정부는 북한의 반응에 일희일비하지 않고 화해와 협력의 남북 관계를 만들고 한반도 평화 공존을 실현하기 위한 노력을 차분히 일관되게 추진해 나갈 것입니다. Umabot na sa isang framework trade agreement ang Estados Unidos at European Union kasama sa kasunduan ng pagpapatupad ng 15% import tariff sa karamihan ng EU goods. Kalahati ito ng bantang 30% ng US kamakailan. Sinasabing pinipigilan nito ang mas malaking trade war sa pagitan ng dalawang magkaalyado na bumubuo sa sangkatlo o ikatlong bahagi ng pambuong mundong kalakalan. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Inanunsyo ni US President Donald Trump at European Commission President Ursula von der Leyen ang kasunduan sa luxury golf course ni Trump sa Western Scotland matapos ang 1 oras na negosasyon noong linggo. Ani von der Leyen, ang 15% ay aplikable sa mga sasakyan, semiconductors at pharmaceutical products. Subalit may exceptions anya rito. We have also agreed on a 0 for 0 tariffs on a number of strategic products. This includes all aircraft and component parts, certain chemicals, certain generics, semiconductor equipment, certain agricultural products, natural resources, and critical raw materials. And we will keep working to add more products to this list. Ayon pa kay von der Leyen, hindi naging madali ang mga negosasyon, subalit ang 15% taripa ang best deal na para sa EU. Ayon kay Trump, ang deal na ito ay ang pinakamalaking nagawa. It's a giant deal with lots of countries because, as you know, Ursula represents a lot of countries, not one country. It's not easy for you. It's because a lot of very different countries, great countries, but some are strong with cars, some are strong with agriculture. Some are strong with both, right? You have a lot of different factors.
Subalit ayon kay Karsten Brzezinski, isang ekonomista ng ING Group, makakaramdam ng sakit dahil sa deal na ito. Well, in all honesty, 15% on almost all goods looks like a face-saving compromise for both sides. But when you look at the economics and when you look where we stood at the start of the year, namely with hardly any tariffs, the European Union will clearly lose from this deal. The European Union will see the negative economic impact, even though at 15% tariff rates, this will not be the end for the European economy. Ani Trump kasama sa deal na bibili ang EU ng $750 billion na halaga ng American energy sa mga darating na taon. Gayon din ang pagbili ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga armas. Pinag-uusapan pa sa ngayon ang taripa para sa aluminyo, bakal at iba pang mga produkto. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. No-show ang Estados Unidos sa darating na kumperensya ukol sa two-state solution ng Israel sa katapusan ng buwan. Alamin natin ang dahilan mula kay NJ de Guzman. Noong Huwebes, kinumpirma ni State Department Deputy Spokesperson Tommy Pigott na hindi dadalo ang US sa nakatakdang Israel two-state solution. Just one. Can I just one other thing I wanted to ask about the two-state solution conference next week? I know the US had said previously when it was postponed that it opposed countries going to this conference in New York. Do you have a position on it this time? Nothing further beyond saying that we will not be in attendance of that conference. Tinugunan din ni Pigott ang kasalukuyang paraan ng pamamahagi ng humanitarian aid sa Gaza. Binigyan din nito na tinatrabaho ng State Department na tiyaking makarating sa kinauukulan ang aid. Inakusuhan din nito ang Hamas ng pagnanakaw sa mga nakalaang tulong. Every single day we have conversations here at the State Department. Every single briefing we have conversations here about getting aid into Gaza. It's a dedication of this administration. That's why we've seen the 90 million meals, the support of that effort from this administration. So of course we want to see as much aid getting into Gaza as possible in a way that is not being looted by Hamas. And this mechanism, the Gaza Humanitarian Foundation, has been a way to do that. So we're calling for additional support of that foundation to deliver that aid. Nanawagan din si Pigott na suportahan ang layunin ng US na makapagpadala ng sapat na tulong sa Gaza. The U.S. government is supporting an effort to get as much aid as possible to the people that need it without it being looted by Hamas. That is the actions of the U.S. government in terms of supporting that effort, and we call on others to support that effort to get as much aid as we possibly can. Of course, it will never be enough. It is something we are continually working for, to get more and more aid in what ways we can without being looted by Hamas every single day. Sa gitna naman ng pansamantalang pagtigil na military operation sa Gaza upang makapagpasok ng tulong sa teritoryo, nangangamba po ang aid groups sa muling pagpapakilala ng pagkain sa mga labis na malnourished doon. Narito po ang Noong linggo, sinabi ng aid group na Medicine Sans Frontiers o MSF na malaking hamon na maabot ang mga mahihinang taga-Gaza. Gayun din, hugugulan niya ng matagal na panahon ang pagpapabuti sa kalagayan ng malnourished na mga residente ng teritoryo. Ayon sa emergency coordinator ng Paris-based group na si Amanda Bazziroli, panahon na para sa pansamantalang tigil operasyong militar na ito. Subalit ayon kay Bazziroli, hindi ito sapat kung kaya't hinikayat nito ang isang ceasefire upang tiyakin ang patuloy na daloy ng aid supplies papasok sa Gaza. After 5 months of starvation, people needs to be ensured that they're going to be receiving something at the end. So it needs to be organized through distribution list, so everybody knows that they're going to receive their own parcel. Noong linggo, sinabi ng Israel na ititigil nito pansamantala ang military operations kada araw sa loob ng 10 oras sa ilang lugar sa Gaza. Ito ay upang payagang makapasok ang tulong na pagkain at gamot para sa 2 milyong Palestinians na nagdaranas ng matinding pagkagutom bunga ng labanan. Upang maiwasan ang pagnanakaw at tensyon sa gutom na populasyon, binigyan diin ni Bazziroli ang kahalagahan ng maayos na pamamahagi ng aid.
Today, it's only 50% of the territory that is accessible to population. So they are really massed in some locations. So it's going to be difficult to organize. We need to have enough food to distribute to everyone. So it needs to be reaching each community and find first the most vulnerable people. Today, the population is going to take time for them to build back their strength, but it has like a lifelong consequences on their health, like especially for the children, where they're going to have like some retardedness in terms of development, and some of them, like we will have to work with them to reintroduce food because their system is not even able to digest anymore the food. So it's also very dangerous for them to reintroduce the food by themselves. We've reached that level of starvation for the population. Ayon din kay Baziroli, kailangan ng mga sugatan ang access sa masustansyang pagkain upang gumaling sa kanilang mga sakit. As for the medical side, we will have a visit from the children and their parents to the clinics, either MSF or others, when we can distribute some therapeutic food, which is a ready-made paste that includes a lot of nutrients, a lot of fat, and a lot of protein, everything that they need and that have been lacking since the beginning of the war. Because even when there is a supply chain, there's not everything that is available, and for the people to heal, as well for the people who have been injured, they need all those kind of nutrients to be able to heal their wounds. Ang pansamantalang pagtigil ng Israeli of military operations ay oportunidad upang makapaghatid ng pagkain sa mga taong hindi tumanggap ng kahit ano nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa militar ng Israel, maglalaan ito ng ruta para sa convoys na magde-deliver ng pagkain at gamot mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Nagsimula ito noong linggo. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Daang mga demonstrador ang nagtipon sa labas ng konsulado ng Estados Unidos sa Edinburgh, Scotland noong Sabado. Tinututulan ng mga ito ang pagbisita ni Pangulong Donald Trump sa bansa. Narito ang report ni Rosel Feria. Nakinig ang mga demonstrador sa ilang mga talumpati habang hawak ang mga karatolang tumutuligsa kay Pangulong Donald Trump. Ang demonstrasyon ay kasabay ng araw nang maglaro si Trump ng golf sa Turnberry Course sa kanlurang baybayin ng Scotland. I'm very much against everything that Trump stands for and what he's doing in America. So I want people to know, the Americans know that we are very much pro them, their democracy, but we really want the lies, the falsehoods, the racism, the fascism to stop. So that's why we're all demonstrating today. I'm an immigrant myself. I've come from Italy here to Scotland, and I stand pretty much against everything that Trump does, and I think Scotland should reject Trump in a strong way, because just to send a signal that the majority of the people in the world don't agree with what he's doing in terms of like the genocide in Palestine and the treatment of immigrants in the US as well. Sumapag si Trump sa Scotland noong Biyernes. Daan-daan ang nag-abang sa pagdating ng Pangulo sa Glasgow, luna ng Air Force One. Papasyalan din ni Trump ang property nito malapit sa Aberdeen, kung saan magbubukas ito ng ikalawang golf course na ipinangalan sa kanyang ina na si Mary Ann MacLeod. Si MacLeod ay isinilang at lumaki sa isang Scottish island bago nag-emigrate papuntang US. Ayon din sa Pangulo, makikipagpulong ito kay British Prime Minister Keir Starmer at kay European Commission President Ursula von der Leyen. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, lalaki sa India na kuryente sa Livewire. 6 katao patay sa pamamaril sa Bangkok. At Charles Leclerc at McLaren nagwagi sa Belgian Grand Prix. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa NET25. A moment of peace and quiet. Time to rest, to unwind. Time to think and reflect on your own thoughts and feelings. But many people are alone and wish they weren't, with no friends and family to turn to. Loneliness can harm your health, even damage your heart. The COVID pandemic brought lockdowns, school closures, and contact restrictions. Now loneliness is on the rise, especially among young people. What can help? Find out on In Good Shape. Patay ang isang pahinante ng truck sa India matapos makuryente sa isang high voltage cable. Nakuha na ng footage ang pagliyab at pangingisay ng lalaki na nakasabit na ang ulo sa kawad ng kuryente. Sa lakas ng kuryente ay biglang napugot at gumulong pa ang ulo nito. Ayon sa investigasyon, umakyat ng bubong ang lalaki upang tabunan ng tarpaulin ang truck nito. Samantala, inireklamo ng mga residente sa mga otoridad ang napakababang pagkakalagay ng live wire sa lugar para hindi na maulit ang nasabing trahedya. Nasawi naman ang isang 4 na taong gulang na batang babae matapos aksidenteng mahulog mula sa ika-12 palapag ng isang apartment sa Mumbai sa India. Makikita sa CCTV footage sa loob ng tahanan na inilagay ng ina ang bata sa ibabaw ng cabinet na malapit sa bintanang nakabukas. Sinubukan ng bata na umupo sa bintana nang bigla itong mawala ng balanse at napaatras sa kinauupuan. Isinugod ang bata sa kalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival, dala ng malubhang head injury. Nahuli na ang suspect sa insidente ng pananaksak ng 11 kataos sa isang Walmart sa Traverse City, Michigan. Nakita pumasok sa Walmart ang isang 42 anyos na lalaking kinilalang si Bradford James Gill na may dalang folding knife. Ito ang kanyang ginamit upang saksakin ang 16 na individual, kabilang ang ilang empleyado ng establishment. Sinabi sa report ng otoridad na hindi planado ang kanyang pag-atake. 8 sa mga nasaksak ay nasa malubhang kondisyon at kasalukuyang nagpapagaling sa Munson Medical Center, habang ang ibang sugatan ay nabigyan naman ng paunang lunas. Pinuri naman ang katapangan ng ilang bystanders sa sinubukang dakpin ang suspect, kabilang ang isang ex-marine na si Derek Perry na tinutukan ng baril ang suspect upang tumigil at bitawan ang kutsilyo. Itinuring ng otoridad ang kilos ni Gill bilang act of terrorism. Sasampahan din siya ng 11 counts of assault with intent to murder. Tahanan ngayon ng isang bagong immigration facility ang Everglades ng Florida sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan po, mistulang maliit na bayan ito ng mga may hanay na mga puting tolda, RVs, portable buildings na nakapwesto sa dating paliparan. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay Jessica Valeri. Binansagan itong Alligator Alcatraz, isang pasilidad na nakapwesto sa Dade Collier Training and Transition Airport, 45 milya kanluran ng Miami. Mararating lang ito gamit ang isang highway na may 2 lane na kalye. Mabilis ang itinayo ang pasilidad sa pasimula nitong buwan sa ilalim ng direktiba ni Florida Governor Ron DeSantis. Magsisilbi itong High Security Immigration Detention Center na kayang tumanggap ng libo-libong bilanggo. Opisyal na gamit nito ay bilang transitional shelter para sa mga migrante. Ang lugar ay pinatatakbo ng Division of Emergency Management ng Florida sa pakikipagtulungan ng ICE at iba pang federal agencies. At dahil sa liblib na lokasyon nito na pinalilibutan ng lawang hitik sa buwaya,
Tinawag itong hindi matatakasan o escape-proof ng mga opisyal. Batay sa sistema ng Estado, higit sa $450 million kada taon ang gugugulin para patakbuhin ito. Batay sa aerial images, tila isang lumalawak na compound ito sa gitna ng latian. Jessica Bautista Valerio para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Hindi naman bababa sa 6 patay sa pamamaril ng isang lalaki sa isang public market sa Bangkok, Thailand. Sinubukan pang sagipin ng rescuers ang mga biktima, subalit namatay din sila kalaunan, kabilang na ang mismong gunman na nasawi sa pamamaril. 5 sa patay ay mga security guards ng isang agricultural crops market. Wala namang mga turista ang nadamay sa nasabing pamamaril, ayon na rin sa Bangkok Police. Nagkita ng personal sina US President Donald Trump at Federal Reserve Chairman Jerome Powell noong Huwebes. Inilibot ni Powell ang Pangulo sa renovation project ng Fed sa Washington headquarters. Tinuligsa naman ni Trump ang renovation bilang masyadong magastos at marangya. Dahil rito, lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng administrasyon at ang Federal Reserve ng bansa. Narito ang report ni Cherry Cabiad. Bukod sa reklamo ni Pangulong Donald Trump sa gagastusin sa renovations, sinabi nitong nais niyang makitang bumaba ang interest rate sa bansa. Habang inililibot ito sa renovation project ng tanggapan, nagpasaring si Trump na wala na sa ayos ang presyo ng pagpapagawa nito. Tila umalma naman si Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Narito ang naging sagutan ng dalawa. It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. But it's not new. So we're going to take a look. We're going to see what's happening, and it's got a long way. Do you expect any more additional cost overruns? Don't expect them. We're ready for them, but we have a little bit of a reserve that we may use. But no, we don't. Expect to be finished in 2027. We're well along, as you can see. Isang reporter ang nagtanong sa Pangulo kung ano ang gagawin nito sa isang project manager kung humarap ito sa labis na pagkasta. Sumagot si Trump na ang sisisantihin niya ito. Subalit tinuktungan ito ng Pangulo na wala siyang plano sibakin si Powell. Ukol naman sa interest rates, naninindigan si Trump na kailangang mapababa ang mga ito. At muling idiniin nitong hindi ngayon ang panahon upang palitan si Powell. To do that is a big move, and I just don't think it's necessary. And I believe that he's going to do the right thing. I believe that the chairman is going to do the right thing. Matatapos na ang termino ni Powell bilang hepe ng Fed sa isang taon. Ayon kay Trump, may 2 hanggang 3 kapalit na siyang naiisip para rito. Cherry Caveat para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Maglalaan naman ng 15 billion Chinese yuan ang Beijing para palakasin ang kanilang humanoid robot industry na inaasahang lalago pa ngayong taong 2025. Mula pa noong June 2024 ay mahigit sa 10 humanoid enterprises na sa China ang nag-anunsyo ng kanilang bagong round ng financing para postpone pa ang robot industry. Sa datos ng gobyerno ng China, inaasahan ng Beijing ang mahigit sa 100 rounds ng investment and financing sa larangan ng humanoid robots ngayong taon, kung saan nagkakahalaga ito ng 15.35 billion yuan o katumbas po yan ng 2.14 billion US dollars. 整个人工智能和具身智能领域里面的布局呢，一共直投加基金投资呢超过了100余家，其中呢20%呢是我们自己的直投，聚焦在具身智能领域，金额呢将近10亿。
Batay sa analysis ng National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center, kayang punan ng mga humanoid robots ang mga technological bottlenecks sa industrial automation. Hindi katulad ng mga humanoid robots na pinapatakbo ng artificial intelligence, ang industrial automation ay maituturing na ngayong insufficient sa kabuuan mula na rin sa outdated na mekanismo nito. Inaasahan ng China na sa susunod na 3 taon ay maaaring magamit na rin ang humanoid robots sa service industry katulad ng supermarkets at ng mga bangko. Samantala, isang robotic dog naman ang nagpakitang gilas sa World Artificial Intelligence Conference sa Shanghai. Giit ng Deep Robotics, ang kanilang robot ay maituturing na all-terrain dahil pwede itong magamit sa damuhan, buhanginan at pati na rin sa mga mababatong daan. Narito ang report ni Thomas Alagao. This mechanical dog is named Lynx M20 and is versatile, ready to take on a variety of tasks. It has both wheels and legs to get around. Wheeled automatons are more efficient. They can move faster. Ones with legs are better at overcoming obstacles and tackling rough terrains. Lynx M20 combines both of those features. Here it is showing off some of its skills. Water is no problem for Lynx M20. And how about this trick? So, what could this cyber canine be used for? Well, high-risk jobs. Things like inspecting electrical power substations or underground pipelines. It can be used for emergency rescue operations and also put on patrol for public safety. The robotic dog can be equipped with various sensors depending on what type of environment it is monitoring. Best of all, though, Lynx M20 doesn't need to be housebroken. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Nagwagi ang 2 drivers ng McLaren Formula 1 racing team kasabay ng pagkamit ng Ferrari Prince na si Charles Leclerc ng P3 sa isang maulan na karera sa Belgian Grand Prix. Kay Lara po para sa balita. Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix. He beats his teammate to the win by 3.4 seconds. Win number 6 of the season and championship lead extended. Sa simula pa lamang ng karera sa Spa, humadlang na ang panahon sa Belgium na nagpa-delay ng halos 1 oras para sa round 13 ng Formula 1 Grand Prix. Hindi man nasa tamang kondisyon ng kurso, the race must go on. Sa ilang formation laps at pagbabantay ng race officials sa panahon, it's lights out on lap 5 for the Belgian Grand Prix. Natapos ang karera sa pag-uwi ni Oscar Piastri at Lando Norris para sa McLaren P1, P2 rivalry finish. Nadepensa naman ni Charles Leclerc ang kanyang podium position laban kay World Champion Max Verstappen na mayroong 1.5 na gap. Kasabay sa nanaig ang former World Champion at Ferrari teammate na si Lewis Hamilton na nagtapos ng P7 matapos ma-downgrade ang posisyon dahil sa kanyang track limits violation noong qualifying. Inuwi rin niya ang parangal na Driver of the Day kasunod ang kanyang pagpugay kay young novice Kimi Antonelli para sa parangal na fastest lap of the race sa lap 32. Ating abangan ang susunod na Formula 1 race weekend na gaganapin sa Budapest para sa round 14 Hungarian Grand Prix. Kyle Lara para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagwagi ang Filipina-Canadian tennis star na si Leila Fernandez sa DC Open para makuha ang kanyang unang WTA 500 championship. Tinalo ni Fernandez ang Russia na si Anna Kalinskaya sa score na 6-1, 6-2 upang makuha ang kampyonato. Si Fernandez, 22 anyos, ay kasalukuyang world number 36 habang si Anna Kalinskaya naman ng Russia ay world number 11 kung kaya't nabigla ang tennis community na natalo nito ang manlalaro sa straight sets. Dahil rito ay tatanggap siya ng $420,525 at 500 ranking points. Pinatunayan ng left-handed Phil-Canadian ang kanyang tibay
husay at determinasyon sa tagumpay laban sa kanyang mga top-seeded na mga nakalaban. Nakilala si Fernandez sa buong mundo matapos ang kanyang pagpasok sa final ng US Open noong 2021. Noong 2023, naging susi rin siya sa pagkamit ng unang Billie Jean King Cup title ng Canada. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.